pong umiiral ngayon na tinatawag na fishing ban o pagbabawal sa pangingisda sa Panatag o Scarborough Shoal. Pero ayon sa ating Department of Foreign Affairs, tuloy sa pangingisda doon ang mga Chino. Sa mga sandaling ito, meron daw pong mahigit 90 na mga sasakyang pandagat na pangisda sa pinagagawang teritoryo. Galing po yan sa China. Nakatutok si Maki Pulido. Kung ang ating mga mangingisda umaaray na dahil hindi makapangisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, tila tuloy naman ang ligaya ng mga mangingisdang Chino. Sa kabila kasi ng unang pagdeklara ng fishing ban ng China sa lugar na sinundan ng Pilipinas, bumalik daw ang mga Chinong mangingisda sa Panatag Shoal at di lang simpleng pangingisda ang kanilang ginagawa. Di pa rin daw tinitigilan ang pag-ani ng endangered species. They are fishing and they are collecting corals. Ongoing, sir? It's ongoing. The Philippines has documented the many instances where Chinese fishermen have unlawfully dredged the area and illegally harvested giant clams and corals. Dumami rin ang barkong Chino sa Baho de Masinloc. Sa kabuuan, 72 ang Chinese fishing vessels sa lugar. 5 na rin ang government vessels. Nang sitahin ito ng DFA, sabi raw ng China, Well, the reply that we got is that they are there to manage the fishing activities of the Chinese vessels. Kaya sabi ng DFA, China ang nagpapalala ng tensyon. This is going against their statements, their pronouncements, that they want to de-escalate. So we are telling them, come on, be consistent with your statements. Ang kaya lang daw gawin ng ating Coast Guard, i-monitor ang sitwasyon. Di lang ang bilang ng barkong Chino, kundi ang posibilidad na magtayo ng infrastruktura roon ng mga Chino tulad ng ginawa nila sa Mischief Reef sa may Spratlys noong dekada 90. Pero kahit halos walang kakayahan ng ating militar, matapang pa rin ang mga pahayag ng DFA. The Philippines, therefore, demands that China's vessels immediately pull out from Baho de Masinloc and the Philippines' exclusive economic zone, and for China to refrain from taking further actions that exacerbate the situation. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Pinayagan na ng bansang China na makapasok doon ang mga pang-export na saging galing po sa Pilipinas. Kinumpirma ng Malacanang na 30 hanggang 40 container van ng saging ang pinapasok na sa China. Napagkasundaan na susuriin muna ng ating Department of Agriculture ang mga saging dito bago ibiyahe sa China. At pagdating naman doon, may mga kinatawan din ng China na titingin sa mga kargamento. Kamakailan lang nagpatupad ng mas mahigpit na alintuntunin ang China nang makitaan umano ng insekto ang mga saging na inangkat mula sa Pilipinas. Samantala, patuloy pa rin namang naghahanap ang pamahalaan ng iba pang merkado para sa mga i-export na saging. Posible raw makipagpulong bukas si Pangulong Aquino sa mga banana grower. That's a little bit of good news for us, and on the tails of that, the Department of Agriculture will undertake, will double-check all exports before leaving the country. Sa ilalim po ng ating batas, hindi basta-basta maisa sa publiko yung tinatawag na mga foreign currency deposits gaya ng mga dollar bank account. Kaya posible raw na gamitin yung mga yan para makapagtago ng nakaw na yaman. Naniniwala tuloy ang ilang abogado na napapanahon na para amyendahan ang batas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa unang pag-upo ni Chief Justice Renato Corona sa witness stand ng Senate Impeachment Court, sinabi niyang hindi 82 kundi 4 lang ang kanyang dollar accounts. Pero hindi niya ito idineklara sa kanyang SALN dahil sa provision ng Republic Act 6426 o ang Foreign Currency Deposit Act. Mismong si dating Director Estrella Martinez ang nagsabi na sa loob ng 32 taon niya sa pagsusuri ng mga SALN nung siya ay naninilbihan pa sa Bureau of Internal Revenue, wala pa siyang nakitang nagdeklara ng dollar deposits
sa SALN. Sa ilalim kasi ng naturang batas, hindi maaaring isapubliko ang foreign currency account kung walang pahintulot ng account holder. It is absolutely confidential nature. Alright, and no person, not even judicial body, administrative nor legislative, can compel anyone to disclose. The only exception is that upon written permission of the depositor. Pero para sa UP College of Law professor na si Attorney Rowena Dacoy Morales, kasama sa maituturing na assets ng punong maestrado ang mga foreign deposits. Kung gusto niyang itago kung magkano yung nasa bangko niya in dollars, no, and still keep to the spirit of the SALN, edi kinonvert niya into peso. Tapos ito ang aking total cash on hand. Sa kasaysayan ng Pilipinas, isang beses pa lang napabuksan ang foreign currency deposit account nang walang pahintulot ng account holder. Ito ay ang account ng Amerikanong si Greg Bartelli na nakasuhan ng rape. Binusisi ang kanyang account matapos magdesisyon ng korte na bayaran ng 1 milyong pisong danyos ang kanyang biktima. Ipinasa ang Foreign Currency Deposit Act para makaengganyo ng mas maraming dayuhan na mag-invest sa Pilipinas. Pero dahil maaari rin daw gamitin ang naturang batas para maitago ang mga nakaw na yaman, ayon sa ilang abogado, baka panahon na raw na amyendahan ng naturang batas. Under the bank secrecy law, marami tayong mga exceptions doon. We can adapt that. Anybody now in the government service may hide their assets in the guise of foreign currency deposits. The Ombudsman, the Sandigan Bayan, they themselves cannot even issue court processes to open the bank accounts because of the very nature of the Foreign Currency Deposit Acts. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Abala ngayon si Richard Gutierrez sa kabi-kabilang projects, kabilang na ang inaabangang Kapuso program na makapiling kang muli. Ano naman kaya ang reaksyon ni Chard sa posibleng pagtakbo ng mami niyang si Annabel Rama bilang kongresista? Makichika kay Lars Santiago. Noon pa man, pangarap na raw ni Richard Gutierrez na matutong magpalipad ng eroplano. Sa pagiging endorser niya ng isang aviation school, umaasa si Richard na dito matutupad ang kanyang pangarap. Pinangarap ko na mag-aral bilang piloto at nakabisita na rin ako ng ilang beses sa ibang aviation schools sa Plaridel. At gusto ko sana i-pursue yun. So ngayon matutuloy na yung pangarap ko at naging part na ako ng isang aviation academy. Walang pahinga si Richard dahil kagagaling lang niya sa taping ng bago niyang soap opera sa GMA, ang Makapiling Kang Muli. Marami na raw silang natapos na episode. Nakunan na rin ang kissing scene nila ng katambal niyang si Carla Abellana. I wanna take my hats off to Carla dahil very professional siya and hindi siya nag-alangan or anything like that. She took it very professionally. So, okay naman. Okay naman yung kinalabasan ng eksena. Nasa taping si Richard sa Batangas nang malaman niyang nagpaplanong tumakbo bilang congressman sa Cebu ang kanyang inang si Annabel Rama. Inamin ng aktor na nagulat siya sa desisyong ito ng kanyang ina. Hati raw ang kanilang pamilya tungkol sa planong pagpasok ni Annabel sa politika. Yun nga, divided nga. May iba ayaw, may iba naman na okay din kasi it will be a new avenue for my mom and she's very excited. Kung si Richard ang tatanungin, walang problema sa kanya kung ano man ang maging pasya ni Annabel. Kung ano man ang desisyon niya, of course 100% nasa likod kami niya. Pero nandito nga kami right now to tell her and guide her and make her think sa mga pwedeng mangyari. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Hollywood stars Joe Jonas at Ian Somerhalder nagkwento kung paano namangha sa ganda ng Pilipinas. Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Abangan, bata sa China napadpad sa gitna ng highway sakay ng laruang motorsiklo. Isa pang batang Chino naipit naman ng daliri sa kandado. 2 suspect sa pagpatay sa estudyante ng UP Los Baños na si Given Grace Sebanico naghain ng not guilty plea. At abot sa 70 residente sa Balanga, Bataan na ospital dahil umano sa pagkalason sa inilalakong ice cream. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.